for some of you. Pwedeng LDR kayo nitong person nyo, by the way, mga kapiksi. So, pwedeng LDR kayo, although hindi naman lahat, guys. Pero may mga conflict kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. Itong mga conflict na to, guys, hindi naman to maiiwasan, no? Pero yung sa inyo, parang lumalala yung conflict nyo, mga kapiksi. Parang hindi nare-resolve yung mga conflict nyo, hindi nag-a-adjust. Parang hindi kayo nag-a-adjust or hindi sila nag-a-adjust para maayos yung conflict. Kumbaga parang hinahayaan nyo lang na kung ano yung conflict nyo, yun na. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love scope reading, guys, para ngayong June para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Kapag love reading, guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, guys. So, unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga energy sa loob ng inyong sitwasyon. Kung ano yung maka-resonate, guys, take that message kasi iba-iba kayo ng sitwasyon. And yeah, so for some of you, mga kapiksi, no, parang ini-enjoy nyo lang itong relationship na to. Pwedeng in a relationship na kayo nitong person na to, or parang getting to know stage pa lang kayo, mga kapiksi, no. Pero regardless, kahit ano pang status ng relationship nyo, guys, you're just enjoying the relationship, making memories, making good memories together, mga kapiksi. Kumbaga sinasamantala nyo, guys, yung pagkakataon na okay pa kayo or okay kayo nitong person na to, mga kapiksi. This may be a new relationship as well, guys, no? For some of you, guys, I'm sensing na parang nagbababay na kayo sa mga old stories nyo, sa mga old relationships nyo, and ready na kayo na i-welcome itong mga bagong relationship na to, or ready na kayo magpakasaya sa relationship na to. Pwedeng nagbababay kayo dun sa mga problema nyo, sa mga misunderstandings nyo ng person mo, and you're just creating a new relationship together, guys, no? So, new beginnings, parang rekindle, parang bagong simula, yeah. So, and another one, guys, is for some of you naman, maaaring may backstabbing na nagaganap sa relationship nyo, mga kapiksi. So, medyo kakaiba dito sa dalawang to. So, ito naman yung para sa mga nakaka-experience ng negative, no? So, there may be backstabbing, deception, lies, cheating, nangyayari for some of you. Pwedeng, there's a lot of emotional pain, no? Na nangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below. Comment down below, guys, if may mga naka-resonate sa inyo dyan, mga kapiksi. Ito naman yung mga emosyon, guys, na pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. Sorry, excuse me, guys. So, yung first, meron tayong unfulfilled, mga kapiksi. Ibig sabihin, parang hindi satisfied. Pwedeng hindi satisfied sa relationship, mga kapiksi, o kaya naman meron kayong unfulfilled na purpose or unfulfilled na bagay na hindi nyo nagawa, tapos nagka-relasyon kayo. Pwedeng ano din, no, parang biglaan, baka kasi bigla kayo nabuntis or bigla ka nakabuntis nang hindi sinasadya, tapos hindi ka pa stable sa career mo or hindi mo pa na-achieve yung mga pangarap mo. So somehow parang nararamdaman natin na baka nagsisisi, no, nagsisisi kayo sa parang napasubo dito sa relasyon na to, mga kapiksi. At least for some of you, hindi naman lahat, guys, okay? And meron ditong compassionate, no? Ito talaga very important to sa relationship. Ito yung pagiging maunawain, mga kapiksi, no? Stretching yung patience nyo hanggang kaya nyo, iniintindi yung mayroong pagmamahal, pag-unawa, pagtitiyaga, pagtitiis, no? Alang-alang sa relationship, mga kapiksi. So, maganda yan, guys, kasi kailangan talaga yan sa relasyon. Mga kapiksi, kailangan talaga mahaba yung pisi, mahaba yung
pasensya guys, okay? And then, meron naman sa inyo na very proud, no? Very proud dun sa person, very proud dun sa relationship, mga kapiksi. So, kumbaga pinagmamalaki yung person, pinagmamalaki yung relationship, ganyan. So, ibig sabihin masaya kasi pinagmamalaki. Alright? Okay, so comment down below guys kung anong energy kayo nakaresonate dyan. Kung ano lang yung makaresonate guys, take that message again. Iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin guys yung ganap sa relasyon nyo. Shuffle natin to, mga kapiksi. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, device breakup. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So Aries guys, kayo ay represent ng King of Wands. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So latag natin yung spread nyo. And by the way guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms, lucky bracelet, check nyo lang yung mga items dun sa description box, mga kapiksi. May mga pwede kayong i-check out doon kung gusto nyo, guys. Alright. So dito, this is both negative and positive guys, no? So yung nakita natin na negative dito, mga kapiksi, is for some of you, pwedeng LDR kayo nitong person nyo, by the way, mga kapiksi. So pwedeng LDR kayo, although hindi naman lahat guys, pero may mga conflict kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. Itong mga conflict na to guys, hindi naman to maiiwasan, no? Pero yung sa inyo, parang lumalala yung conflict nyo, mga kapiksi. Parang hindi nare-resolve yung mga conflict nyo, hindi nag-a-adjust. Parang hindi kayo nag-a-adjust or hindi sila nag-a-adjust para maayos yung conflict. Kumbaga parang hinahayaan nyo lang na kung ano yung conflict nyo, yun na yun. Parang hindi kayo willing na mag-adjust or hindi sila willing na mag-adjust para maayos yung mga conflict nyo. And kapag lumala itong mga conflict na to, mga kapiksi, no, maaaring mawasak or lumala yung negative na sitwasyon sa relationship nyo, mga kapiksi. Maaaring maputol or maaaring bumigay, no, kapag nagtuloy-tuloy itong mga conflict nyo, mga kapiksi, kasi marami kayong misunderstanding guys, no? Maraming misunderstanding, miscommunication, lalo na sa pera, mga kapiksi. Parang nag-aaway kayo sa pera nitong person mo, lalo na kung LDR kayo guys, no? Pwedeng busy sa work, parang may disconnect kayo, mga kapiksi. So parang yung isa sa inyo trabaho ng trabaho, tapos yung isa parang parang inaasa lang sa isa. Ibig sabihin, let's say for example, ikaw yung may trabaho, tapos yung person mawalan trabaho, parang wala lang siyang pakialam, kasi nakasandal siya sa'yo, ganyan. Kumbaga parang feeling mo hindi kanya tinutulungan sa mga obligations, mga kapiksi. And doon kayo nagkakaroon ng mga pag-aaway, pagtatalo. Parang siya puro pasarap, tapos ikaw puro pahirap, mga kapiksi. Feeling ng person mo guys, nakabingwit siya ng malaking isda sa'yo, no? Pero yun nga, no, parang although hindi naman lahat, mga kapiksi, pero yung iba sa inyo parang piniperahan kayo nitong person nyo guys, no? So comment na, especially kung LDR tapos hindi pa kayo nagkakakilala, kasi merong mga dating apps, online dating na ganun guys, no, piniperahan. Kaya mag-ingat na lang kayo, mga kapiksi, kung ganyang type yung relationship nyo. Pero nadidiscover nyo na ito guys, no, parang feeling nyo nga itong person na to maraming kinakausap, maraming dinedate, hindi lang ikaw, baka marami itong jowa guys, no? Parang isa ka lang sa mga options niya, mga kapiksi. May madidiscover ka dito sa person na to na ikagugulat mo, ikakashock mo,
kapiksi. And yeah, parang ikakagulat mo na parang hindi mo inakala na magagawa niya yun sa inyo mga kapiksi. So eto guys, no, marami kayong problema, marami kayong conflict, and yeah, so ito yung mga unresolved, no, parang nagpapatong-patong lang. Madidiscover mo lahat, parang marireveal lahat sa'yo, lahat ng sikreto nitong tinatago nitong person mo, kapiksi, kung meron siyang tinatago sa'yo. Water sign, energy, water element, Cancer, Pisces, Scorpio. Mabubulgar sa'yo lahat ng kalokohan na kung meron man siyang kalokohan na ginagawa, no? Pero lahat ng kalokohan na ginagawa ng person mo, maaaring mabunyag yan ngayong buwan, mga kapiksi. And maswerte ka, no? Kumbaga maswerte ka, matuturing na malalaman mo lahat ng kalokohan niya para alam mo rin kung ano yung gagawin mo or next na gagawin mo dito sa relationship na to or dito sa person na to, mga kapiksi. So parang blessing in disguise din sa'yo kung malaman mo na niloloko niya or hindi, guys. Okay? So, comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Bunot lang tayo ng isa pang additional na message para sa inyo, Aries. Love message or love advice, guys. Stay optimistic. Positive thinking and faith will bring romance into your life. So, kung gusto nyo magkaayos kayo ng person nyo and gusto nyo maging ma-okay pa kayo, syempre, you have to stay optimistic mga kapiksi. Hindi pwedeng gusto nyo magkaayos kayo, pero ang mindset nyo naman tungkol sa person nyo and ang mindset nyo sa relationship is negative. Hindi ganon. Kung gusto nyo magkaayos, kung gusto nyo magkaroon ng harmonious na relationship, dapat you stay optimistic about this relationship. And even if magkahiwalay kayo, guys, no, let's say for example, ayoko na, give up na ako, may ipaghiwalay na ako dito. So yeah, given na makipaghiwalay kayo dito, dapat optimistic pa rin kayo na dadating yung tamang love para sa inyo. It's okay for you to love again. It is safe for you to love. The right person will come. The right relationship will come to you. You deserve a good harmonious relationship. Okay? Para hindi na maulit yung mga negative na nangyari sa past mo. Hindi na maulit sa next relationship nyo. Dapat palagi kayong optimistic mga kapiksi. Ibig sabihin, palaging positive sa love. Okay? Alright. So yeah, comment down below, Aries. If feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys, no, kung love story nyo ba yan, comment down below. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.